So eto na nga po mga idol, Kai Sotto update tayo, pero bago tayo magpatuloy pa-like and subscribe po muna and pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Bago ang lahat, babatiin ko muna ng happy birthday ang ating idol na si Kai Sotto. So eto na nga no, mga kaibigan, si Kai Sotto pinag-iinitan na naman ngayon ng NBL Australia na makapaglaro sa kanilang liga ngayong nalalapit na season, no? Para kasi dagdag lakas at dagdag center din yan. At yung sinasabi natin na popularity ng ating pambato na si Kai Sotto ay makukuha na naman nila, no? Nangyari na po yan noon, nangyari na sa Japan B-League at nangyayari saan man maglaro ang ating pambato na si Kai Sotto. Pero ito po, napakaganda natin na updates mga kaibigan. As of now kasi wala pa naman talagang final na desisyon itong kampo ni Kai Sotto kung saang liga ito maglalaro next conference. Pero ayon po sa ating nakuhang updates, no, ay tinanggihan nga po, no, ng agent ni Kai Sotto na Wasserman na maglaro si Kai dito sa NBL Australia. Bakit ka mo mga kaibigan? Medyo mababa po yung offer kumpara noon, kumpara dito sa Japan B-League, no. Ibang-iba po. Tapos ang sinasabi ng ilan at ayon din sa nakuha nating updates, no, matalino na ngayon, no, etong Wasserman agent ni Kai Sotto. Alam kasi nila yung mga ibabang kulang si Kai Sotto mga kaibigan at hindi siya priority para makapaglaro. Unlike po kasi dito sa Japan B-League, no, ay talagang nakita nyo naman mas maganda ang playing time ng ating pambato na si Kai Sotto. Ano ba ang mas mahalaga mga kaibigan, no? Yung nasa mataas na liga si Kai tapos nakabangko lang, o yung sabihin natin na nasa level lang na liga tulad ng Japan B-League pero mahaba yung playing time at lagi po siya napapansin at nagkakaroon ng highlights. Do sabihin natin, no, eto, no, sa NBL Australia, diyan po maraming mga NBA scout na nagtatambay para kumuha ng kanilang mga prospect player. Pero paano naman mapapansin si Kai Sotto mga kaibigan, no, kung lagi lang nasa bench, no? Tingnan po natin yan mabuti. Naisip na po yan ng Wasserman. Unlike po dito sa Japan B-League, no, ay bibihira yung mga NBA scout at tumatambay dyan, pero meron po talaga, no, yung highlights ni Kai Sotto talagang hindi lamang po sa Japan sumisikat, no, sa Pilipinas at sa buong Asia mga kaibigan, kilalang kilala ang ating pambato dahil malagi siyang nakakapaglaro. So ang sinasabi ko dito, medyo malabo pa na makapaglaro si Kai Sotto dito sa NBL Australia kahit po pinapalibutan siya ng mga offer, no, at pinag-iinteresan nitong NBL Australia. Ang sinasabi ko, malaki pa rin ang chance ni Kai, no, na next conference ay dito sa Japan B-League makapaglaro. Nakita naman natin super maganda yung exposure ni Kai dito sa Yokohama B Corsair, pero itong si Coach Taketo, nakita nyo naman habang tumatagal ay may ginagawa siyang sistema na si Kai Sotto kahit nasa kainitan ay binabangko. Siguro ang problema po dyan nasa coach na wala dito sa liga ng Japan B-League. Iba kasi magtrato, no, etong Japan sa mga Filipino basketball player. Hindi kagaya dito sa NBL Australia mga kaibigan, may favoritism sila, pero aminin naman natin na mas mataas talaga na liga itong NBL Australia. Mga kaibigan, dahil pa nating updates, no, mamaya update ko muli kayo, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.